Kalit-kalit. Isa ito. Bakuan ka. Buong ka. Magulat ka. Lahat tayo nangangailangan ng pera, lahat tayo. Hindi pwedeng walang pera dahil mamamatay naman tayo sa gutom. Pero hindi tamang paraan para bayaran ang ating mga dignidad. Yes. Diba? Tama. Walang mas halaga kundi yung dignity natin na ipaglalaban natin sa bawat isa. Kaya be honest to yourself. Diba? Ipaglalaban ang ating sariling karapatan, ipaglalaban ang ating bansa. Mabuhay ang mga Duterte na mga anak ni Tatay Digong. Ipaglaban natin sila at sila ang dapat mamamahala sa ating bansa. Patuloy lang po natin ipaglaban ang ating pinaglalaban ng mga Duterte at si Tatay Digong. Maraming salamat po at doon po sa likuran, hindi naririnig yung mic. Whatever, basta mag-iingay lang po tayong lahat at maraming salamat. Ako po ay Mama Rose na rin na tinatawag nila din sa ating lakbay. Duterte! 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 Hapon sa tanan! Hapon! Bumbong isot! Ay, mahapon sa inyong tanan, magayaw, mahapon na yung tanan, maupay na kulo kayo nga tanan. Good afternoon everyone. Nagpapasalamat po kami na dumating tayo ngayon. Kayong lahat ngayon at makikiisa sa event na ito. Ito ay event na hindi natin makakalimutan dahil ating ipaglalaban ng ating mahal na ama na si Tatay Digong. May kwento ako sa inyo. Bago tumakbo si Tatay Digong, umuwi ako ng Pilipinas. 2015, ayaw niyang tumakbo. Nagpagawa kami ng mga kapatid ko. Ilang miyembro po kami ng Duterte Kitchen. Kami po, kasama po kami mula nung umpisa pa lang ng pangampanya ng Tatay Digong. At sobrang satisfied po kami. Wala po kami masabi. To all my fellow Filipinos who support our loving former President Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po. Naway patnubayan po tayo ng Panginoon sa ating ginagawa na pakikipaglaban sa katarungan para kay former President Roa Duterte. Sa hindi makatarungan ginawa sa kanya ng kasalukuyang administrasyong demonyong Marcos. Katarungan para sa ating mga pamilya na umaasa na maibalik ang kapayapaan. Sa ating mga OFW na nagtatrabaho dito sa malayo, wala tayong magawa kundi umiyak, maghinagpis, ilabas ang sama ng loob sa social media. Ituloy po natin ang ating laban. Sumigaw po tayo. Huwag po tayong hihinto. Mas palaabin po natin ang ating apoy sa ating mga puso. Huwag po tayong mapapagod. Huwag po tayong panghinaan. Huwag po sanang magbago. Alam naman po natin ang iba sa atin sa umpisa lang. Pag-viral lang, eka nga. Huwag naman po sanang dumating na ganoon. Huwag po tayong mapagod. Ituloy po natin itong laban na ito. Hanggang hindi po natin nakukuha ang katarungan para sa ating PRRD
natin ay pigilan ang nalalapit na impeachment kay Sara Duterte. Ito po ang unang hakbang na dapat gawin natin. Isa po dito ay pagkapakita ng ating tunay na people power. Sa balota po natin mapapakita ang ating tunay na people power. Iboto lamang ang mga kakampi. Kung maaari, mahalaga po ang magiging papel nila dahil ang impeachment po ay hindi pumabatay sa ebidensya. Dahil ito po isang political move. Sa boto po ng senador, maililigtas natin si Sara Duterte. Ito po ang unang hakbang. At huwag po tayo mapapagod. Huwag po tayo mapapagod bumaban. Hindi lamang po sa social media. At dahil po sa social media, may pararating po natin. Although masakit man po, kahit po siguro hindi ito makarating sa ICC, alam naman po natin na ang pinapakinggan lang nila yung mga mainstream media. Huwag pa rin po tayong susuko. May mga paraan po para maparating natin yung ating lalaki. Maglipan po tayo ng mga dokumento na makapapatunay na ebidensya nila ay hindi totoo. Kasi po sa korte, hindi po naman tinatanggap ang iyak lamang eh. Yung sigaw-sigaw lamang, hindi po yan. Hindi po tinatanggap sa korte ang iyak-iyak. Sila po ay bumabasa sa ebidensya. Ano po ang dapat natin gawin? Yung ebidensya, sa korte po kasi, ang ebidensya ay lalabanan mo din ang ebidensya. So yung mga fake nilang AJK, kaya po natin ma-approve yun. Nag-peki po lahat yun. Yun po ang mailalaban natin. Yung documents, hindi po yung, nakakatulong po itong ginagawa natin, iyak sigaw. Pero lumaban din po tayo sa korte. I-counterpart po natin yung mga ebidensya. Nag-request yung ICC sa nag-request ng Interpol. Okay po. Yes, puro kasi nungalingan po ang ginawa nila. Huwag kayo maniwala kasi Maraming salamat. Ang Interpol na madala si Duterte doon. Maraming salamat po at marami pa pong tayong kababayan na gustong maglabas ng kanilang mga hinanain. Thank you po. Kaya po ng